Magtatatlong oras nang naglalakad sa parke si Rowena kasama ang tatlo niyang mga anak. Katamtaman lamang ang init ng panahon, kaya naman masayang naglalaro ang mga bata. Sa katunayan ay oras na iyon para umuwi ng bahay dahil alas 5 na ng hapon. Pagod na rin si Rowena galing sa trabaho, kaya lang kanina pa nakikiusap ang kanyang mga anak na maglaro pa sila roon kahit ilang minuto. "Mama, sige na po, kahit 10 minuto lang," pakiusap ng panganay na si Billy. "O sige anak, pero wag kayong masyadong tumakbo ha. Alalayan mo si Irene at baka madapa." Wika ni Rowena bago iniunat ang mga braso. Ang sarap sa pakiramdam ng mayroong mga anak, nakakawala ng pagod. Nakangiting bulong niya sa sarili. Maya-maya pa ay nakita niyang tumatakbo si Billy papalapit sa kanya. "Anak, nasaan ang mga kapatid mo? May nangyari ba?" "Okay lang po sila mama, kaya lang may matandang babae po ang umiiyak doon sa may palaruan. Nakakaawa naman po, baka kailangan niya ng tulong." Naglakad ang mag-ina patungo sa kinaroroonan ng matandang babae. Tama nga si Billy. Umiiyak ito at mukhang kailangan ng tulong. May katabi itong maliit na maleta. "O sige Billy, puntahan mo muna ang mga kapatid mo. Ako na ang bahala rito. Tatawagin ko na lang kayo mamaya." Matapos noon ay tinabihan ni Rowena ang matanda bago ito mahinahong kinausap. "Ako po si Rowena. Pasensya na pero hindi ko naman kayo matiis na pabayaan dito. May problema po ba kayo? Baka sakaling makakatulong ako." Napabuntong hininga ang matanda bago nagsalita. "Ako si Carol at nakakalungkot isipin na sa edad kong ito ay hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala akong tirahan at wala rin akong pwedeng lapitan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko o kung saan ako pupunta. Sumagi sa isip ko na magpakamatay na lang pero wala naman akong lakas na loob na gawin iyon." Nagulat si Rowena nang marinig ang sinabi ng matandang babae. "Paano po ito nangyari sa inyo? Wala na po ba kayong asawa, anak o mga apo? Wala na ba kayong mga kamag-anak?" "Ang totoo niyan Rowena, mayroon akong 2 anak, isang babae at isang lalaki. Pero may kanya-kanya na silang asawa at mga anak at ako, parang nakiki-extra na lang ako sa buhay nila. Gusto nilang dalhin ako sa nursing home. Natakot ako at hindi ko matanggap na doon ako tatanda at mamamatay. Kaya kaninang umaga, nag-impake ako ng mga gamit at umalis nang hindi alam kung saan pupunta." Nanlaki ang mga mata ni Rowena sa narinig. Papaanong naaatim ng mga anak ni Carol na ipadala ang sariling ina sa nursing home? "Bakit naman po nila gagawin yun sa'yo? Pasensya na pero hindi ko talaga maunawaan." Habang pinapahid ni Carol ang luha sa pisngi ay nagpatuloy siya sa pagkukwento. Matagal na siyang walang nakakausap na tulad ni Rowena, kaya naipon na ang lahat ng kanyang sama ng loob. "Hindi naman ganito ang buhay ko noon. Dati akong nagtatrabaho sa supermarket bilang manager. Marami ang nakakakilala sa akin, habang ang asawa ko naman ay nagtatrabaho sa malaking kumpanya. Kaya masasabi kong maayos ang buhay namin. Nakatira kami sa 2 palapag na bahay na may malawak na bakuran. Bumili rin kami ng 2 apartment para sa aming mga anak. Pinag-aral namin sila sa universidad na kanilang napili. Si Christine at Carlo ay lumaki na punong-puno ng pagmamahal. Lahat ng luho nila ay sinusunod naming mag-asawa. Ano man ang hilingin nila ay sinisikap naming maibigay, mula sa damit, sapatos, laruan at mga gadget. Noong makagraduate sila sa kolehiyo ay napagpasyahan nilang bumukod. Hindi nagtagal ay nagsipag-asawa at nagkaanak na rin. Alam ko namang abala sila sa trabaho at pamilya, kaya nauunawaan ko kung hindi na sila bumibisita sa aming tahanan. Miss na miss ng asawa ko ang aming mga anak,
lalo na noong nagkasakit na siya. Minsan tatawagan namin si Christine para mangumusta o tanungin kung kailan sila bibisita. Pero ang lagi niyang sagot, hindi niya raw alam dahil marami siyang inaasikaso sa trabaho. Si Carlo naman, minsan lang sumagot ng tawag at laging nagdadahilan. Lagi na lang ganun at napagod na rin akong tumawag sa kanila. Alam ko nang sasabihin nila. 8 taon nang nakakaraan mula nang pumanaw ang aking asawa matapos makipaglaban sa kanyang karamdaman. Dahil sa diabetes ay sumailalim siya sa dialysis. Malaki rin ang aming nagastos pero hindi pa rin siya gumaling. Noong inilibing siya ay ako lang ang naiwang mag-isa sa bahay. Mula noon, sinikap kong mamuhay ng mag-isa. Walang makausap at pakiramdam ko ay talagang napakalungkot ko. Minsan umiiyak na lang ako ng mag-isa. Halos makalimutan ko na rin ang itsura ng aking mga anak at apo. Yung mga kapitbahay ko nakakainggit. Tuwing bakasyon, kasama nila ang mga mahal nila sa buhay. Pumupunta sila sa tabing dagat o kung saan man nila gusto. Samantalang ako, ni hindi man lang magawang bisitahin ng aking mga anak. Sila nagbabakasyon, pero kahit kailan hindi nila ako niyaya o naisipang isama sa kanilang mga plano. Hanggang isang beses, biglang dumating si Christine. Siguro mag-6 na buwan ang nakakaraan. Napakasaya ko kaya agad akong nagluto ng paborito niyang ulam. Ngunit, iba pala ang pakay niya. Mama, napag-usapan namin ni Carlo, bakit mo kailangang tumira dito sa malaking bahay ng mag-isa? Matanda ka na at may iniinda ng karamdaman. Bakit di na lang natin to ibenta? Ako nang bahala sa'yo. Doon ka na lang sa bahay tumira kasama ang mga apo mo. 'Di ba? Yun naman ang gusto mong mangyari. Ang totoo niyan, kailangan namin ng pera. Yung asawa ko, nasisante sa trabaho. Si Carlo ganun din. Kaya namumroblema kami kung saan kukuha ng pera. At ayaw naman naming mangutang kasi napakalaki ng tubo. Hindi agad nakapagsalita si Carol sa sinabi ng kanyang anak. Naisip niyang may punto naman ito. Hindi niya na magawang linisan ang buong bahay, pati na rin ang palibot ng bakuran. Hindi siya pwedeng mapagod o mabilad ng matagal sa init ng araw dahil sa kanyang high blood pressure at problema sa puso. Parang nahihirapan siyang huminga sa tuwing aakyat sa 2nd floor. Nangako rin si Christine na kapag naibenta ang bahay ay ibibili siya ng maliit na apartment. Kahit yung studio type ay okay na, basta malapit lang sa kanyang anak at mga apo. Rowena, pumayag ako na ibenta ang bahay at ang perang pinagbentahan ay dumiretso sa bank account ni Christine. At doon na nga nagsimula ang kalbaryo ng buhay ko. Masama ang ugali ng asawa ni Christine. Una pa lang ay ayaw niya na sa akin. Ayaw niyang sumabay ako sa kanilang pagkain at hindi niya rin ako kinakausap. O kung magsalita man ako ay agad niyang sasabihin na huwag na raw akong magbigay ng payo sa kanila dahil hindi nila ako kailangan. Ganoon din ang mga apo ko. Hindi sila masaya na doon ako nakatira. Mga binata at dalaga na rin sila. At minsan, narinig ko ang usapan nila habang pababa ako ng hagdan. Mama, bakit nandito si Lola? Ang sikip-sikip na nga natin dito. Tsaka nakakailang kumilos. Wika ng isa sa mga anak ni Christine. Ewan ko ba dyan sa nanay nyo kung ano-anong pumapasok sa kokote at nagdagdag pa ng palamunin dito sa bahay. Wika naman ng kanyang asawa. Mula noon, pati si Christine ay lagi nang mainit ang ulo sa akin. Mama, alam nyo, doon na lang kayo sa kwarto. Na-e-stress na ako dito sa bahay. Huwag na kayong dumagdag sa mga problema. Pero kahit anong sabihin ni Christine, hindi ako nagsasalita. Sa halip ay lihim na lang akong iiyak sa kwarto. Nagsisisi ako kung bakit pumayag akong ibenta ang bahay at makitira sa kanila. Paulit-ulit kong tinatanong ang aking anak kung kailan niya ako ibibili ng pinangako niyang apartment. Ma, bakit ba madaling-madali kayong umalis dito sa bahay? Yung pera, pinaghatian namin ni Carlo.
Yung parte ko, ini-invest ng asawa ko sa negosyo. At kapag tumubo yun sa loob ng 6 na buwan, ibibili kita agad ng apartment. Tsaka sa edad mo, sa tingin ko, hindi naman mahalaga kung saan ka titira. Masakit para sa akin na marinig ang mga salitang iyon. Ang tingin nila sa akin ay pabigat lamang. Walang nagmamahal sa akin o nagtatanong kung ano bang gusto ko o kung may sakit ba ako. Ni hindi nila ako iginalang. Hanggang naisipan kong tumira sa bahay ni Carlo. Umasa ako na baka sakaling tanggapin ako ng pamilya niya. Pero pagdating ko roon ay naghalit si Carlo sa akin. Ma, hindi ito ang napag-usapan natin. Di ba si Christine ang bahala sa'yo? Mas marami siyang perang nakuha nung ibinenta ang bahay mo. Bakit pumunta ka pa rito? Sana hindi ka magtagal. Alam mo naman, yung asawa ko si Melissa, napaka-sensitive. At dahil sa dami ng trabaho, mainitin ang ulo, lalo na sa ibang tao. Ilang araw lang akong nanatili sa bahay ni Carlo at pagkatapos noon ay bumalik na rin ako kay Christine. Hindi ko alam kung bakit lumaking ganoon ang aking mga anak. At ngayon, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Kaninang umaga lang, maaga akong bumangon. Pero napahinto ako sa tapat ng kwarto ni Christine nang marinig ko ang usapan nilang mag-asawa. Christine, alam mo, paulit-ulit na lang tayo. Nagpapasalamat ako sa pera na pinakinabangan natin. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang tiisin na nandito yung nanay mo. Ano, habang buhay siya ay dito siya titira? Paano na lang kung magkasakit siya? Tayo ang magagastusan sa pagpapagamot? Bakit di na lang natin siya dalhin sa nursing home? Edwin naman, nangako kay mama na bibilhan ko siya ng apartment. Nagsinungaling na nga ako sa kanya eh. Tapos ang gusto mo, palayasin siya dito? Hindi ko naman magagawa yun. Nanay ko pa rin siya. Christy naman, hindi naman natin siya pababayaan. Magbabayad pa rin tayo sa nursing home. Mas mabuti na nga yung nandun siya dahil may mag-aalaga sa kanya. Mayroon siyang makakausap na kaedad niya. Pero sige, kung ayaw mo siyang paalisin dito, edi ako na lang ang aalis. Edwin, sandali lang. Alam mo, sa tingin ko tama ka. Kailangan ka namin ng mga bata. Tsaka wala rin namang mag-aalaga kay mama kapag nasa trabaho tayo. Wika ni Christine sa asawa. Nang mga sandaling yon, naisip kong lisanin ang bahay na yon. Hinintay ko silang makaalis papunta sa trabaho. Nung umalis naman ako ay naroon ang aking mga apo sa sala pero hindi man lang sila nagtanong kung saan ako pupunta. Rowena, nakikita ko, mayroon kang 3 anak. Pero hindi nangangahulugan na pagtanda mo ay nandyan pa rin sila para sa'yo. Maswerte ka kung kukup-kupin at aalagaan ka nila kapag tumanda ka na. Nagulat si Rowena sa kanyang narinig. Siya mismo ay lumaki sa bahay ampunan at nangarap na magkaroon ng kahit isang kamag-anak. Pero sa sitwasyon ni Carol, napagtanto niya na hindi porke mayroon kang pamilya ay may makakasama ka na hanggang sa pagtanda. Nakaramdam siya ng awa para dito. Naitanong niya sa sarili kung saan na ito pupunta ngayon. Magiging isa na lang ba siyang pulubi na paggala-gala sa kalye? Ilang sandali pa itinawag ni Rowena ang kanyang mga anak. Billy, Aaron at Irene, halik kayo dito. Siya si Lola Carol at mula ngayon, doon na siya titira sa bahay kasama natin. Nakangiting wika ni Rowena. Nagpalakpakan ang mga bata. Sa wakas, meron na kaming lola. Nakangiting wika ni Billy. Kinuha ni Rowena ang maleta ni Carol bago ito inalalayang tumayo. Sumama na po kayo sa amin, Nanay Carol, at wag po kayong tumanggi dahil sa totoo lang, kailangan ko rin ang tulong ninyo. Kailangan ko nang titingin sa aking mga anak habang ako ay nasa trabaho. At kailangan nyo naman ang matutuluyan. Ibig sabihin, kailangan natin ng isa't isa. Magtulungan tayo. Nagtatrabaho ako bilang janitress sa opisina malapit lang rito. Madalas, nakikisuyo ako sa aking mga kapitbahay o sa mga kaibigan para bantayan ang mga bata. Huwag kayong mag-alala,
Mababait naman sila kaya wala kayong magiging problema. Medyo maliit lang po ang aming bahay pero kasya naman tayo. Salamat, Rowena. Sasama ako sa inyo. Gusto ko ring makalaro ang mga bata. Sabay-sabay silang naglakad patungo sa lumang apartment building. Sa loob ng unit ni Rowena ay iisa lamang ang kwarto. May maliit na kama pero malinis ang buong paligid. Kompleto rin sa gamit. Mayroong TV, ref at aircon. Si Carol ay matutulog sa sofa kung saan nilatagan ni Rowena ng comforter at binigyan rin ng unan. Sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Gulay ang kanilang ulam at tamang-tama iyon sa kanilang 5. Sa unang gabi ni Carol sa maliit na bahay na iyon ay naramdaman niyang welcome na welcome siya doon at para silang isang pamilya. Si Rowena naglatag sa sahig. Katabi nito ang bunsong si Irene habang ang 2 batang lalaki naman ay sa kama natutulog. Bandang 10:00 ng gabi ay mahimbing nang natutulog ang mga bata. Sinamantala naman iyon ni Carol at Rowena para mas makilala pa ang isa't isa. Rowena, kanina ko pa gustong itanong sa'yo. Papaanong nangyari na mag-isa mong itinataguyod ang 3 mong mga anak? Sa edad mo ay nasa 28 taong gulang ka pa lang. Nako, hindi po ako sinuwerte katulad ng ibang tao. Isa akong ulila at lumaki sa bahay ampunan. Ang natatandaan ko lang, kaya ako dinala sa ampunan ay dahil napabayaan ako ng aking mga magulang. Wala silang ginawa kung hindi atupagin ang kanilang bisyo. Maswerte naman ako dahil mabait ang naging teacher ko sa ampunan. Maalaga sila at hindi kami sinisigawan o pinaparusahan. Noong 18 taong gulang na ako ay nabigyan ako ng pagkakataon na makapagtrabaho sa isang motel sa tabing highway bilang janitress. At doon ko nakilala ang aking napangasawa. Gary ang kanyang pangalan. Driver siya ng truck at madalas ay doon siya nagpapalipas ng gabi. Alam nyo, hindi ako na-inlove sa kanya. Siya itong unang na-inlove sa akin. Niligawan niya ako, binibigyan ng regalo at ng mga pasalubong. Noong una natakot ako dahil mas matanda siya ng 10 taon at may 2 ng anak. Naging tapat naman siya sa akin. Ayon sa kanya ay masama raw ang ugali ng kanyang asawa. Mayroon daw kabit at sa huli ay iniwan din sila nito. Isang araw ay tinawagan si Gary ng mga kapitbahay nila upang ipaalam na iyak ng iyak ang mga bata dahil nagugutom daw. Hindi naman makapasok ang mga kapitbahay dahil nakalak ang mga pinto. Ang tanging magagawa lang nila ay iabot ang pagkain sa bintana. Pero takot na takot pa rin ang mga bata, lalo na nang sumapit ang gabi. Si Billy at Irene ang anak ni Gary sa unang asawa. Noong una kong nakilala si Billy ay hindi siya nagsasalita at hindi masayahin katulad ng nakikita nyo ngayon. Samantalang si Irene ay 1 taong gulang pa lamang noon. Hindi nagtagal, natanggalan ng karapatan ng asawa ni Gary sa mga bata. Kumuha rin siya ng yaya na magbabantay sa mga ito. Noong mga panahong iyon ay magdadalawang taong gulang na ang anak naming si Aaron, kaya nangangamba si Gary kung kakayanin ko bang alagaan ang 3 bata ng sabay-sabay. Bata pa rin ako noon kaya medyo natatakot ako kung kaya ko ba. Hanggang isang araw ay sinubukan namin ni Gary na pagsamahin ang 3 bata sa bahay. At alam nyo, sa hindi maipaliwanag na dahilan ay magaan ang loob ko sa kanila. Siguro ay dahil naawa ako dahil naranasan ko ang naranasan nila sa sarili nilang ina. Napakabait ni Gary at mapagmahal. Alam kong hindi magiging hadlang ang mga bata sa aming pagmamahalan. Bagkos, sila pa ang magpapatibay noon. Minsan, ramdam ko talaga ang pagod. Lalo na noong nag-resign ang yaya ng mga bata dahil nag-asawa na rin. Ang pinakamahirap, kapag umaalis si Gary upang magtrabaho, tapos natataon pang nagkakasakit ang isa sa kanila. Minsan, mauuna si Irene, tapos si Aaron, pagaling na. Yung isa naman ang magkakasakit. Kaya lagi akong napupuyat.
Umiiyak na lang ako pero hindi ako nagreklamo kay Gary dahil alam kong nahihirapan din siya sa paghahanap buhay. Pag uwi niya, marami siyang dalang pasalubong, pagkain, damit at mga laruan. Pantay-pantay ang pagmamahal niya sa amin ng mga bata. Minahal ko si Irene at Billy na parang tunay kong mga anak, lalo na noong tawagin nila akong mama. Hindi ko na ma-imagine ang buhay ko kung mawawala sila. Sa kabila ng pagkakaroon ko ng 3 mga anak, naging masaya ang buhay namin ni Gary. Pero 6 na buwan ang nakakaraan. Hindi magawang ituloy ni Rowena ang sasabihin dahil tumulo na ang kanyang mga luha. 6 na buwan na mula nang mamatay si Gary dahil sa nangyaring aksidente matapos mawala ng preno ang kasalubong niyang truck. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Panaiyak lang ako sa isang sulok. Iniisip ko kung papaano kami ng mga bata. Nakikita ko kung papaano sila umiyak. Hinihintay ang pag-uwi ng kanilang ama. Lagi nila akong tinatanong kung kailan daw darating ang papa nila. Halos mabaliw ako noon. Gusto ko nang sumuko. Napakahirap pero kailangan naming mabuhay. Ibinenta ko ang bahay ni Gary upang may panggastos kami ng mga bata. May natanggap rin kaming pera mula sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Gary. Pero maliit na halaga lamang iyon. Iyon ang siyang binili ko nitong maliit na apartment. Hindi maintindihan ng mga nakakakilala sa akin kung bakit hindi ko nalang daw ipaampun ng mga bata. Pero sa totoo lang, hindi yun ang sumagi sa isip ko. Lumaki ako sa bahay ampunan at alam ko ang buhay na naghihintay sa kanila doon. Isa pa, ayaw kong masaktan ng mga bata. Iniisip nila na ako ang tunay nilang ina. Kaya, paano ko naman sila magagawang ipamigay? Kinailangan kong humanap ng trabaho. Pero dahil sa dami ng aking anak, ay walang may gustong tumanggap sa akin. Sino ba naman ang gusto ng empleyado na laging naka-sick leave o absent dahil mag-aalaga ng mga anak? Hanggang eto na nga, naawa sa akin ang may-ari ng kumpanya malapit dito. Tinanggap niya ako bilang janitress sa isang kondisyon. 1 beses lang ako pwedeng umabsent sa loob ng 1 linggo at hindi rin pwedeng isama ang mga bata. Pumayag naman ako, kaya nga heto. Problemado ako kung saan hahanap ng mag-aalaga sa aking mga anak. Nakakahiya na rin sa mga kapitbahay. At yung mga kaibigan ko naman, alam kong naaawa lang sila sa akin. May kanya-kanya rin silang problema pero pinagbibigyan nila ako. Total, mabait naman daw ang mga bata. Maliit lang ang sweldo ko pero sa awa ng Diyos ay sapat naman sa amin. Nakakatanggap rin ako ng kaunting allowance mula sa gobyerno. Tapos, kapag pumupunta ang mga kaibigan ko ay nagdadala sila ng mga pagkain at mga pinaglumaang gamit ng kanilang mga anak. Ganoon din sa kapitbahay. Madalas silang magbigay ng ulam, lalo na kapag may birthday, imbitado ang mga bata. Nakakatuwa nga yung si Billy, hindi maarte at walang reklamo kahit pinaglumaan ng iba ang sinusuot niyang damit. Minsan, naririnig ko yung ibang tao na pinagkukwentuhan ako. Akala nila, isa lamang akong janitress na nagpabuntis ng nagpabuntis dahil tatanga-tanga. Minsan masakit pero nasanay na ako. Kaya ngayon, hindi na ako gaanong apektado. Rowena, napakabuti ng iyong puso. Tama ang ginawa mo. Tsaka huwag kang mag-alala. Ngayong nandito ako ay sisikapin kong makatulong. Pangako ko, hindi ako magiging pabigat. Niyakap nilang isa't isa na para bang tunay silang mag-ina. Kahit papaano ay gumaan ang kanilang loob matapos ilabas ang mga saloobin. Simula noon ay namuhay sila na parang isang tunay na pamilya. Si Carol ang laging nagluluto at tumitingin sa mga bata sa tuwing nasa trabaho si Rowena. Doon naramdaman ni Carol ang tunay na pagmamahal at pagtanggap. Walang nagbabawal sa kanya at hindi rin siya naiilang na kumilos. Hindi tulad noong doon siya nakatira sa bahay ni Christine. Palagi siyang tinutulungan ng mga bata, lalo na sa paglilinis ng bahay.
Sabay-sabay silang kumakain habang nagkikwentuhan at nagtatawanan. Hindi rin mawawala ang respeto at paggalang ng mga bata sa mga nakakatanda sa kanila. Sa munting bayan na iyon ay nagsimula ng kumalat ang tsismis. Ang babae raw na may 3 anak ay kinupkop ang matandang babae at nagsisiksikan sa maliit na apartment. Marami ang nakakakilala kay Carol. Nabalitaan nila na pinalayas ito ng mga anak. Nang malaman ni Christine ang tsismis dahil na rin sa mga tsismosa nilang kapitbahay na walang ginawa kung hindi ang husgahan sila araw-araw at hindi na rin sila pinapansin ng mga ito, ay tuluyan ang nagalit si Christine. Hindi lamang sa kanilang ina, kundi pati na rin kay Rowena. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi si Rowena, dala ang mga pinamili, ay sinalubong siya ni Christine. Wala itong pakialam kahit maraming tao ang nasa paligid na talaga namang napapatingin at nakikinig sa kanilang pag-uusap. "Hoy, ikaw! Bakit mo kailangan ng nanay namin? Bakit siya nakatira sa bahay mo? Kinuha mo ba siya dahil gusto mo akong ipahiya at siraan sa mga tao? Para sabihin ko sa'yo, hindi ko siya pinalayas at siya yung umalis. Sabihin mo sa kanya na bumalik na sa bahay." Malakas ang tinig na sabi ni Christine na siyang ikinagulat ni Rowena. "Hindi ko pinilit ang nanay mo na tumira sa bahay ko. Desisyon niya yon. Siguro naman alam mo ang dahilan kung bakit siya umalis. Mas gugustuhin niya pang tumira sa lansangan kaysa naman makasama ang mga taong pilit siyang pinagtatabuyan at ipinaparamdam sa kanya na hindi siya kailangan. Kaya kung pwede lang, mahiya ka naman bago mo ko kumprontahin." Pero sa kabila noon ay nagpatuloy sa pagsasalita si Christine. "Wala kang mapapala sa nanay namin. Wala siyang pera o kahit na anong material na bagay na pwedeng ipamana sa'yo." Pero ngumiti lamang si Rowena bago muling nagsalita. "Nagkakamali ka. Mayroon siyang napaka-importanteng bagay. Iyon ay ang pagkakaroon ng mabuting puso. Isa pa, hindi ko naman kailangan ng kayamanan o pera mula sa ibang tao. Siguro, ikaw, baka kailangan mo, kaya nga ibinenta mo ang bahay niya. Excuse me, pero hinihintay na ako ng mga anak ko." Nakangiting wika ni Rowena bago dire-diretsyong naglakad papauwi. Si Carlo naman ay iba ang naging reaksyon nang marinig ang balita. Oo nga't nagalit siya sa mga tsismis, pero mas okay na yon. Ngayon, nabawasan na ang kanyang problema. Noon pa man ay makasarili na ito. Sunod-sunuran din siya sa asawa, lalo na't ito ang nagdadala ng pera sa pamilya. 3 taong tumira si Carol sa tahanan ni Rowena bago ito tuluyang na maalam. Ayon sa doktor ay normal lamang iyon sa kanyang edad, lalo na't mahina ang kanyang puso. Napakalungkot ni Rowena, pati na rin ng mga bata. Kahit papaano ay hinintay ni Rowena kung sisipot ba ang mga anak nito sa burol, pero hindi sila dumating. Sinubukan niyang tawagan si Christine sa pagbabakasakali na magpaabot ito ng tulong pinansyal para sa pagpapalibing ng ina, pero nagalit pa ito. Ang sabi niya, si Rowena na daw ang bahala sa lahat. Si Carlo naman ay hindi rin sumagot sa tawag, pero nag-text naman ang asawa nitong si Melissa. Ayon rito, wala naman daw trabaho si Carlo at hindi rin siya magbibigay ng kahit magkano sa taong hindi niya kaano-ano. Hindi lubos maisip ni Rowena kung papaanong ang mga taong pinalaki na punong-puno ng pagmamahal ay naging ganoon kasama ang pag-uugali sa sariling magulang. Napakawalang puso. Kahit kaunti lamang ang nalikom na pera ay naging maayos naman ang pagpapalibing kay Carol. Maraming tao ang nakiramay at nagpapasalamat na rin sa lahat ng kabutihan nito noong nabubuhay pa. May mga nagpaabot rin ng tulong pinansyal mula sa mga taong hindi naman nila kilala na gusto lamang makatulong. Tuwing Sabado, bumibisita si Rowena at ang mga bata sa puntod nito. Ikinikwento nila ang mga nangyari buong linggo.
Minsan, dumalaw ng mag-isa si Rowena upang maglabas ng sama ng loob. Nanay Carol, alam mo, mabigat ang kalooban ko ngayon. Naririnig ko ang usapan ng mga tao sa opisina habang naglilinis ako. Sabi nila, abnormal daw ako. Hirap na nga raw akong maibigay ang pangangailangan ng mga bata, pero nagawa ko pang gastusan ng pagpapalibing sa taong hindi ko naman kaano-ano. Minsan, harap-harapan nila akong iniinsulto. Rowena, baka naman pwede mo kaming bigyan ng pera. Siguro ang dami-dami mong ipon, kayang-kaya mong gumastos sa libing ng hindi mo naman kaano-ano. Alam niyo, Nanay Carol, naiiyak na lang ako. Gusto ko silang patulan. Gusto kong sumagot. Sumagi rin sa isip ko na ano kaya kung isama ko ang mga bunganga nila sa paglalampaso. Gusto ko na rin mag-resign kung hindi lang dahil sa mga bata. Saan naman ako kukuha ng pera kung wala akong trabaho? Lumipas ang 4 na buwan mula nang mailibing si Carol, nakatanggap ng sulat si Rowena mula sa abogado. Pinapapunta siya nito sa bangko kasama ang ilang dokumento. Nagtaka si Rowena dahil iniisip niya na baka kapangalan niya lamang ang nagmamay-ari ng sulat o baka nagkamali lang. Pero sa kabila noon, napagpasyahan niya ring pumunta sa bangko sa nakasaad na petsa upang kumpirmahin ang impormasyon. Doon niya nalaman na bago sumakabilang buhay si Carol ay mayroon pala itong bank account na naglalaman ng malaking halaga ng pera. Tanging sila ng namayapang asawa ang nakakaalam noon. Naka-time deposit ang pera kaya mas malaki ang tubo. Iyon sana ang perang ibibigay nila sa mga anak bago pumanaw, nang sa gayon ay hindi na problemahin ng mga ito ang gastos sa kanilang pagpapalibing at pambayad sa amilyar ng mga ari-arian na maiiwanan. Ngunit noong maranasan ni Carol ang masamang pagtrato ng kanyang mga anak, ay nagbago ang kanyang isip. Ipinangalan niya ang lahat ng iyon kay Rowena bilang pasasalamat sa kabutihan at pagmamahal nito sa kanya. Ayon sa instruction sa sulat na iniwan ni Carol sa abogado, ipapaalam lamang kay Rowena ang naiwan niyang pera at isang sulat kapag siya ay namatay na. Nanginginig ang mga kamay na binasa ni Rowena ang sulat kung saan nakasaad ang mga salitang, Rowena, kung binabasa mo ang sulat na ito, marahil wala na ako sa mundong ito. Gusto kong iparamdam sa iyo ang aking taus-pusong pasasalamat. Napakabuti mo, anak. Tinanggap at itinuring mo akong parte ng iyong pamilya. Sa mga panahong nakasama kita, pati na rin ang mga bata ay talagang napakasaya ko. Pakisabi kay Billy, Aaron at Irene na mahal ko sila. Napakabuti ng iyong mga anak. At talagang maganda ang naging pagpapalaki mo sa kanila. Nasisiguro ko na hindi sila lalaking makasarili katulad ng sarili kong mga anak. Sana ay maging masaya kayo. Mahal na mahal ko kayo, Rowena. Napaluha na lamang si Rowena bago inilagay sa dibdib niya ang sulat na para bang niyayakap niya si Carol. Dahil sa perang natanggap ni Rowena ay napagpasyahan niyang mag-resign bilang janitress. Balak niyang ibenta na rin ang tinitirahang apartment upang makabili ng bahay na mas maluwag para sa kanila. Plano niya ring magbakasyon sa tabing dagat dahil iyon ang matagal ng gusto ng mga bata. Isang umaga, pagkahatid niya sa mga bata sa paaralan, naisip niyang pumunta sa mall upang bumili ng bagong damit at sapatos. Nagpagupit rin siya at nagpakulay ng buhok. Napakasaya niya dahil naranasan niyang mag-ayos ng sarili sa kauna-unahang pagkakataon. Dati, mga pinaglumaang damit ang isinusuot niya ng paulit-ulit. Ang pantalon na may butas at ang pudpud na sapatos na pinagtsatsagaan niyang gamitin sa loob ng ilang taon. Bilang isang ina ay palagi niyang priority ang mga bata kaysa sa kanyang sarili. Laging nakatali ang kanyang buhok para hindi sagabal sa paglilinis. Ibang-iba ang naging itsura ni Rowena matapos ang makeover. Mukha siyang dalaga, elegante at maganda ng itsura.
Sino ba naman ang mag-aakala na isa siyang janitress? Pagkagaling sa mall ay nagtungo siya sa opisina upang ipasa ang resignation letter. Pagpasok niya sa loob ay hindi siya agad namukhaan ng sekretarya. "Good afternoon, ma'am. Kayo po ba ang bisita ni Mr. Fuentes?" "Ano bang sinasabi mo? Ako to, si Rowena, yung janitress dito." Hindi makapaniwala ang sekretarya na ganoon pala kaganda ang janitress kapag naka-makeup at nakasuot ng magandang damit. "Ah, ikaw pala yan, Rowena. Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ka ba maglilinis ngayon?" "Tama ka, Jody. Hindi ako maglilinis rito mula ngayon dahil magre-resign na ako. Malaki ang ipinamana sa akin ng matandang kinupkup ko. Kaya pwede na akong magbakasyon kasama ang mga bata." Napangiti na lamang ang sekretarya bago kinuha ang resignation letter. Noong sunduin ni Rowena ang mga anak sa paaralan ay nagulat rin ang mga guro. Hindi na ito mukhang kawawa sa suot niya at bukod pa roon ay naka-makeup pa ito. "Mama, ang ganda niyo po," wika ni Billy bago hinawakan ang kamay ni Rowena. Kinagabihan, habang kumakain ay masinsinan niyang kinausap ang mga anak. "Alam niyo ba, nag-iwan ang Lola Carol ninyo ng pera. Yun ang gagamitin natin para makapunta tayo sa tabing dagat. Diba, yun naman ang gusto niyo? Bukas bibili tayo ng mga gagamitin niyo sa pag-swimming. Pero may isang kondisyon ako ha. Dapat sundin niyo si Mama. Walang magpapasaway." "Opo, Mama." Sabay-sabay na sagot ng tatlong bata na noon ay nagtatatalon sa sobrang tuwa. Ang ipinamanang pera ni Carol ay agad na kumalat sa kanilang lugar, lalo na't napaka-tsismosa pa naman ng sekretarya. Nang makarating kay Christine ang balita ay lalo itong nakaramdam ng galit, hindi lamang sa namayapang ina kung hindi pati na rin kay Rowena. "Napakaahas talaga ng babaeng yon. Sabi ko na, kunyari tinutulungan niya si Mama, pero ang totoo, gusto niya lang makuha ang pera sa bangko. Tsaka itong si Mama, napakagaling niyang magtago. Nung mga panahong alam niya na wala akong pera, hindi niya man lang nabanggit na may nakatago pala siya sa bangko. May mga apo naman sana siya pero mas pinili niyang ibigay sa ibang tao. Nasaan ang hustisya? Sana pala, dinala ko na siya sa nursing home noon pa. Tapos tiyanek ko ang lahat ng bank account niya." Sigaw ni Christine sa kwarto kahit wala naman siyang kausap. Habang nasa tabing dagat, panay ang paalala ni Rowena sa kanyang mga anak na huwag masyadong lalayo. Nasa isang cottage ang kanilang mga gamit at pagkain. Mula roon, pinagmamasdan ni Rowena ang mga anak. Napapangiti siya dahil nakikita niyang napakasaya ng mga ito. Mula naman sa kabilang cottage ay naroon si William. Kanina niya pa pinagmamasdan si Rowena, pati na rin ang mga bata. Nakikita niya kung papaano disiplinahin ni Rowena ang mga ito nang hindi sinisigawan o pinapalo. Isang bagay na talagang hinahangaan niya. Si William ay isang byudo, pumanaw na ang kanyang asawa. Hindi sila nabiyayaan ng mga anak, kaya heto siya at mag-isa na lang sa buhay. Sa nakalipas na 10 taon ay ilang beses niya sinubukang mag-asawa, pero wala namang nagtatagal. Isa siyang abogado, kaya naman kahit papaano ay marunong siyang kumilatis ng isang tao. Pero kahit anong tansya niya sa edad ni Rowena at ng mga bata ay hindi niya lubos maisip kung kailan at papaano niya ito ipinanganak. Sa tingin niya ay halos magkasing edad lamang sa Irene at Aaron, pero imposibleng kambal ito dahil magkaibang-magkaiba ang kanilang itsura. Napako ang tingin niya kay Rowena. Bibihirang mangyari na mapako ang atensyon ni William sa isang babae, lalo na't may mga anak na ito. "Hay nako William, umayos ka nga. 42 ka na at yung babae na yon marami ng anak. Tsaka baka may asawa at kasal na, pero hindi nakasama yung asawa dahil may trabaho." Bulong ni William sa sarili habang nakaharap sa salamin ng banyo.
Mula sa malayo ay lihim na pinagmamasdan ni William ang mag-iina. Hindi niya magawang magpakilala o lumapit sa mga ito. Subalit ilang sandali pa ay natamaan siya ng bolang nilalaro ni Billy. Agad namang humingi ng paumanhin ang mga bata. "Okay lang po ba kayo?" tanong ni Billy. "Okay naman ako," nakangiting sambit ni William bago ibinalik ang bola. "Ako nga pala si William. Kayo, anong pangalan nyo, mga cute na bata?" "Ako po si Billy. Siya si Aaron at siya naman si Irene. Sumama po kayo sa amin maglaro." Yaya ng mga bata na pinaunlakan naman ng abogado. Ilang sandali pa ay lumapit na rin si Rowena upang makipaglaro. "Ako nga pala si Rowena, ang nanay ng mga bata. Nakita ko, tinamaan ka ng bola. Pasensya ka na." "Okay lang ako. Pwede ba akong makisali sa laro ng mga bata?" "Oo naman. Welcome na welcome ka," nakangiting sabi ni Rowena. Dahil napagod sa paglalaro ang mga bata ay nakatulog sila kaagad pagkatapos maghapunan. Habang nagliligpit ng mga gamit si Rowena sa cottage, ay muli niyang nakausap si William. "Nakatulog na ba ang mga bata?" "Oo, napagod sila sa halos maghapong paglalaro at pagtatampisaw sa tubig." "Nakakatuwa naman ang mga anak mo. Masiyahin sila, talagang nakikinig sa'yo." "Oo, maswerte ako sa mga anak ko. Ikaw, wala ka pa bang anak?" Naiintrigang tanong ni Rowena. "Sad to say, wala pa. Namatay ang asawa ko dahil sa cancer. Wala kaming anak, kaya mula noong pumanaw siya, 10 taon nang nakakaraan, mag-isa na ako sa buhay. Abogado ako kaya maraming inaasikaso. Doon lang umiikot ang buhay ko. Paminsan-minsan nagbabakasyon ako, lalo na sa ganitong buwan. Ang totoo niyan, wedding anniversary namin ng asawa ko ngayon." Malungkot na wika ni William. Ibinahagi rin ni Rowena ang naging buhay niya, ang tungkol sa mga bata at maging ang tungkol kay Carol. Halos buong magdamag silang nagkukwentuhan at bago magpaalam sa isa't isa, inimbitahan siya ni William na mag-dinner date kinabukasan. Mabilis ang tibok ng puso ni Rowena sa sinabi nito. Matagal niya nang naramdaman at naranasan ng ganoon. Mula nang mamatay si Gary ay noon lamang siya nagkaroon ng pagkakataon na makipag-usap sa ibang lalaki katulad ni William. "Ano ba tong iniisip ko? Para namang tatanggapin niyang tulad ko na marami ng anak. Baka masaktan lang ako kapag umasa ako. Baka dahil sa kakapanood ko ng mga drama sa TV kaya kung ano-ano nang naiisip ko." Bulong ni Rowena sa sarili na noon ay hindi pa rin makatulog. Nang sumunod na araw ay nag-dinner date sila ni William malapit sa restaurant at medyo na-late si Rowena dahil pinatulog niya pa ang mga bata. Pagdating niya ay naroon na si William at may dala pa itong bouquet ng white roses. Masaya silang kumain habang nagkukwentuhan. Naisip ni Rowena na okay lang naman siguro kung makipag-date siya kay William. Total, pareho naman silang single. Yun nga lang, siya ay single mother. Depende na lang kay William kung seseryosohin siya nito, pero ang mahalaga naman ay nag-enjoy sila sa bakasyon na iyon kasama ang mga bata. Ayon kay William, sa 2 araw na nakasama niya ang mga bata ay magkasundo sila sa maraming bagay at nakikita niyang maayos ang naging pagpapalaki ni Rowena sa mga ito. Iyon raw ang pinakamasaya niyang bakasyon. Dati, inakala niyang stressful at nakakapagod makipaglaro sa mga bata. Pero ngayong naranasan niya, napakasaya pala. Para din siyang nagiging bata. Kinabukasan, maagang nag-impake ng mga gamit si Rowena bago mag-check out sa hotel nang biglang may kumatok sa pinto. "Rowena, nandito ako para sana imbitahan kayo ng mga bata na bumisita sa bahay ko bago kayo umalis. Mga 20 minuto lang ang biyahe mula rito. Malaki ang bahay ko pero mag-isa na lang ako doon. At siya nga pala, may malapit na paaralan din kaya siguradong matutuwa kayo. Gusto niyo bang sumama?" Nakangiting wika ni William.
Nagtaasa naman ang kamay ng mga bata, kaya naman napao na lang si Rowena. William, kailangan na rin naming umuwi mamaya ha? Wika ni Rowena, pero sa halip na sumagot ay nakangiti niyang binulungan ang mga bata. Huwag kayong mag-alala, ako nang bahala sa mama nyo. Kakausapin ko siya para payagan kayong maglaro ng matagal sa bahay. Kung gusto nyo, doon na lang kayo tumira. Nakangising wika ni William bago isinama ang mga bata patungo sa parking lot kung saan naroon ang kanyang sasakyan. Habang naglalaro ang mga bata sa malawak na bakuran ay masinsinang nag-usap si Rowena at William. William, baka mapagod ka sa ingay ng mga bata. Alam mo naman, bata sila at talagang makukulit. Maya-maya may iiyak at kanya-kanyang sumbong. Baka maubusan ka ng pasensya. Sa akin okay lang dahil mga anak ko yan. Pero ikaw, hindi mo pa sila nakakasama ng matagal. Rowena, 42 na ako at isang abogado. Kaya kong panindigan ang lahat ng sinasabi ko sa'yo. Hindi ko alam na sa dami ng babae ay mai-inlove ako sa tulad mo na may mga anak na. Siguro magkokomento ang ibang tao pero ano bang pakialam ko sa sasabihin nila? Kung sa piling mo at ng mga bata ako magiging masaya, bakit ko naman pipigilan ang sarili ko? Pinakamasaya ako nung nakasama ko kayo. Salamat William, pareho tayo ng nararamdaman para sa isa't isa. At ang mga bata, huwag kang mag-alala. Hindi mo sila magiging problema. Tsaka hindi ka namin iiwan kahit gaano man kahirap ang sitwasyon. Kung gano'n naman pala, bakit hindi na natin gawing opisyal ang lahat? Magpakasal tayo at magsama na sa iisang bubong bilang isang buong pamilya. Pero, William, kailangan ko munang maghanap ng trabaho. Ayokong maging pabigat kami sa'yo. Ano ka ba naman, Rowena? Sa dami kong pera, hindi mo kailangan magtrabaho. Dito ka lang sa bahay kasama ang ating mga anak at magiging mga anak pa. Deserve mo namang mag-relax at magpakasaya sa piling ko. Tumatanda na tayo kaya sulitin na natin ang bawat oras. Nakangiting wika ni William. Doong mga sandaling iyon ay sinampal-sampal ni Rowena ang sarili upang masiguro na hindi pa naginip ang lahat. Natatakot siya na baka isa lamang iyong imahinasyon. Pero tinawanan lamang siya ni William bago niyakap ng mahigpit. Hindi nagtagal, ang mga kalupitan at kasakiman ni Christine at Carlos sa kanilang ina ay bumalik sa kanila. Si Christine ay na-stroke dahilan para maparalisado ang kalahati ng kanyang katawan. Iniwan siya ng kanyang asawa at mga anak matapos dalhin sa Center for People with Disabilities. Si Carlo naman ay nagkabaon-baon sa utang, nalulong sa sugal at hindi nagtagal ay hiniwalayan na rin ng asawa. Masama ang loob ng magkapatid dahil walang sino mang kamag-anak ang gustong tumulong sa kanila. Doon nila napagtanto kung gaano kasakit ang naramdaman ng kanilang ina noong ipagtabuyan at pagsalitaan nila ito ng masama. Kung papaano mo trinato ang magulang mo, ay ganoon rin ang gagawin sa iyo ng magiging mga anak mo. Kaya sa buhay na ito, piliin natin lagi ang maging mabuti sa ating kapwa, may nakatingin man o wala. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.